Ang amoy ng pinaghalong bawang sibuyas at mantika ay kumakapit sa bawat hibla ng aking buhok, sa bawat sulok ng aking damit at maging sa ilalim ng aking mga kuko. 11:00 na ng gabi, ngunit ang init mula sa kalan ng aming maliit na karinderya ay tila walang balak na humupa. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo gamit ang likod ng aking palad habang ang mga mata ko'y bahagyang pikit sa bigat ng antok. Ang huling customer, isang tricycle driver na naghahabol ng biyahe, ay kasalukuyang humihigop ng mainit na sabaw ng mami. Ako na lang ang natitirang bantay. Ako si Mia, 20 taong gulang. Sa edad na ito, dapat sana'y abala ako sa pag-aaral para sa aking mga pangarap. Ngunit ang mga pangarap ko'y matagal nang naging abutinangay ng hangin ng pangangailangan. Ang init ng kala ng aking naging guro at ang pagod ang aking naging kaklase. Habang naghihintay, isinandal ko ang aking likod sa pader na bahagyang naninilaw na sa mantika. Dumukot ako ng mumurahing cellphone mula sa bulsa ng aking duster. Isang pindot lang bumungad sa akin ang kumikinang na mundo ng kapatid ko. Si Vanessa. Sa kanyang pinakabagong social media post, nakangiti siyang hawak ang isang bagong handbag na mukhang mamahalin. Ang caption, "Feeling blessed, a little reward for myself. Hard work pays off." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hard work. Anong alam niya sa salitang iyon? Samantalang ako ang nagbabanat ng buto mula madaling araw para magluto at magtinda. Siya'y gigising na lamang kapag nakahain na ang almusal. Samantalang ako ang nagtitiis sa amoy ng ulam at usok, siya'y abala sa pagpili ng pabangong babagay sa kanyang OOTD o outfit of the day. Inengheto na ang bayad. Sabi ng tricycle driver, inilahad ang ilang lukot na pera. Mabilis kong kinuha iyon at nagpasalamat. Nang makaalis ang huling customer, sinimulan ko na ang ritual na kabisado ko na ang pagliligpit. Inipon ko ang mga pinagkainan, tinakpan ang mga natirang ulam at sinimulang hugasan ang nagtambakang mga plato. Ang bawat kuskos ng espongha sa sebo ay tila pag-aalma ng aking mga kalamnan. Mia. Ang boses ng aking ina, si Nanay Imelda, ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Hindi ka pa ba tapos dyan, amoy? Ulam ka na naman. Pilisan mo at magpahinga ka na para makapamalengke ka ng maaga bukas. Walang pagmamahal sa tono niya. Utos iyon, hindi paalala. Pumasok ako sa loob ng bahay, dala ang pagod na katawan. Nakaupo sa lumang sofa ang aking mga magulang. Si Tatay Arturo ay nagkakape habang nanonood ng balita. Si Nanay Imelda naman ay abala sa kanyang cellphone, nakangiti. "Tingnan mo itong si Vanessa, Arturo." Sabi ni Nanay, ipinapakita ang screen ng telepono kay Tatay. "Ang ganda-ganda talagang bata. Para siyang artista. Iyan ang puhunan natin. Isang araw kapag nakapangasawa siya ng mayaman, aahon din tayo sa hirap." Tumango si Tatay. "Maganda ang lahi natin eh." Hindi man lang nila ako tinapunan ng tingin. Ako ang kanilang anak na amoy bawang at pawis ay tila isang multo sa kanilang paningin. Isang kasangkapan na kailangang gumana para matustusan ang pagpapaganda sa kanilang puhunan. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Vanessa. Nakasuot siya ng satin na pantulog. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay. Dumiretso siya sa lamesa. "Nay, ano ang ulam?" Tanong niya, ang boses ay may halong pagkainip. "Adobo na naman." "Hindi ba kayo nagsasawa? Sabi ko sa inyo, gusto kong mag-diet. Nakakabutas ng kutis ang mamantikang pagkain." "Naku anak, pasensya na. Yan lang ang kinaya ng budget." Malambing na sagot ni Nanay Imelda. "Hayaan mo, bukas bibili ng isda ang kapatid mo sa palengke." Sumimangot si Vanessa. "Whatever. By the way, naipaload naman. At saka kailangan ko ng pera. May bagong Korean skincare set na kailangan kong bilhin. Discounted daw eh. Sayang naman ang ganda ko kung magiging kasing kusam ko si Mia." Naramdaman ko ang kirot sa kanyang mga salita. Sanay na ako, pero masakit pa rin. "Oo, anak.
Sabi ni Tatay Arturo, dinukot ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng ilang daang piso ang huling laman yon na galing sa benta ngayong araw at iniabot kay Vanessa. Heto muna. Bukas kapag nakabenta ulit ang kapatid mo, dadagdagan natin. Masayang kinuha ni Vanessa ang pera. Walang pasabi o pasasalamat. Para sa kanya, karapatan niya iyon. Para sa kanila, obligasyon nila yon at ako ang tagapuno ng obligasyong yon. Habang naghahanda akong matulog sa maliit na banig sa sahig ng sala, narinig ko silang nagbubulungan sa kwarto. Malapit na ang bayarin sa kuryente, Arturo, sabi ni nanay. Kulang pa ang benta, kailangang gisingin ng mas maaga si Mia para makapagluto pa ng almusal na ititinda. Hayaan mo, sagot ni tatay. Kaya pa yan. Basta huwag lang nating pababayaan itong si Vanessa. Siya ang pag-asa natin. Pumikit ako ng mariin kinukuyom ang aking mga palad. Pag-asa. Isang salitang kailanman ay hindi ikinabit sa pangalan ko. Kinabukasan ng lahat ay nagsimula. Tulad ng dati. 4:00 ng madaling araw gising na ako. Pero bago pa man ako makapagsimulang maghiwa ng mga sangkap, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pintuan ng aming karinderya. Halos ikabaklas nito sa bisagra. Nagulat kaming lahat. Nagmamadaling lumabas si tatay mula sa kwarto habang si nanay ay napayakap sa takot. Maging si Vanessa ay napabangon bakas, ang iritasyon sa kanyang mukha. Sino yan? Sigaw ni tatay. Ang pinto ay muling kinalampag, mas malakas pa. Arturo, alam kong nandyan ka. Lumabas ka. Isang boses na magaspang at puno ng pagbabanta. Dahan-dahang binuksan ni tatay ang pinto. Isang lalaking malaki ang katawan, may balbas sarado, at matalim na tingin ang pumasok. May kasama siyang isa pa na humarang sa labasan. Anong kailangan nyo? Nanginginig na tanong ni tatay. Ngumisi ang lalaki, isang ngising nakakakilabot. Ang kailangan ko, ang bayad mo, 250,000, Arturo. 1 taon ka nang hindi nagbabayad ng interes. Akala mo ba? Nakalimutan ko na. 250,000 na pasinghap. Si Nanay Imelda. Anoong sinasabi mo? Anong utang? Huwag ka nang magkunwari, Mrs. Wapta, sigaw ng lalaki. Lumapit ito sa isang lamesa at sa isang malakas na hawi. Pinagsasampal ang mga nakapatong na plato at baso. Nagkalat ang bubog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay parang bombang sumabog sa aming munting tahanan. Napasigaw si Vanessa at nagtago sa likod ni nanay. Ako'y nanigas sa aking kinatatayuan, ang puso ko'y dumadagundong sa takot. Pipasensya na, sabi ni tatay, namumutla at sapo ang kanyang dibdib. Bigyan mo pa ako ng panahon. Mamahin. Panahon. Putol ng singilero. Tapos na ang panahon mo. 3 araw, Arturo. Binibigyan kita ng 3 araw para bayaran ng lahat. Kapag hindi itong karinderya nyo, pati na itong bahay nyo sa akin na. At baka pati yang magaganda mong anak, isama ko na rin sa bayad. Itinuro niya kami ni Vanessa. Naramdaman ko ang panlalamig ng buo kong katawan. Umalis ang mga lalaki, iniwan kaming tulala. Sa gitna ng mga basag na gamit at basag na katahimikan. Arturo, ano to? Umiiyak na tanong ni nanay. Saan ka umutang ng ganoon kalaking pera? Napaupo si tatay sa isang upuan hingal na hingal. Para sana sa pag-aaral ni Vanessa sa Maynila noon, sa negosyong nalugi. Lumaki ang interes. Paano na tayo hagulgol ni Vanessa? Ayokong tumira sa kalye. Ayokong maging mahirap. Walang makasagot. Ang bigat ng 250,000 ay dumagan sa aming lahat. Handa kaming durugin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na desperasyon sa mga mata ng aking pamilya. Walang halaga ang ganda ni Vanessa. Walang silbi ang pagod ko. Tapos na ang lahat. Sa gitna ng aming pagtangis at kawalan ng pag-asa, tumunog ang cellphone ni tatay. Ang ingay niyon ay nakakabingi sa katahimikan. Nanginginig ang kamay ni tatay na sinagot iyon.
Hello. Nakinig siya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa desperasyon na palitan ito ng gulat at pagkatapos ay isang kakarampot na kislap ng pag-asa. Si Salvador. Oo, ako nga. Kamusta? Oo, may problema kami. Malaki. Muli siyang nakinig tumatango-tango. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay nanay, kay Vanessa, at sa huli sa akin. Isang tingin na hindi ko maintindihan. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang paghinga ay malalim, tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa aming lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aming mga mukha. May solusyon daw siya. Ang mga salitang may solusyon siya ay lumutang sa hangin ng aming sala, tila isang mumunting kandila sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa halip na magbigay liwanag, nagdulot ito ng mas malalim na anino ng katanungan. Lahat kami ay nakatingin kay Tatay Arturo, naghihintay ng paliwanag na magbibigay linaw sa aming magulong isipan. Sino si Salvador? Tay basag ko sa katahimikan. Isang matagal ng kaibigan. Sagot niya, ang boses ay bahagyang nanginginig pa rin. Si Salvador Enriquez. Naging kasosyo ko siya noon sa maliit na negosyo bago ako nalugi. Napakayaman na niya ngayon. May-ari ng malalaking kumpanya. Hinawakan ni Nanay Imelda ang braso ng aking ama. Anong solusyon ang sinasabi niya, Arturo? Pautangin niya ba tayo? Umiling si tatay, ang kanyang mga mata ay umiiwas sa aming lahat. Tumingin siya sa basag na bubog sa sahig. Hindi ganoon kadali. May kapalit. Isang malaking kapalit. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang nag-iisang anak niyang lalaki, si Christian, kararating lang galing ibang bansa. Matagal na itong nagtrabaho bilang TKI sa Middle East. Gusto na ni Salvador na mag-asawa ang anak niya. Isang babaeng simple taga-probinsya at hindi materyosa. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa amin. Dahan-dahan tila sinasala ng aming isipan ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Vanessa, ang kanyang nooy nakakunot. Tumingin si tatay ng diretso sa kanya. Papayag si Salvador na bayaran ang lahat ng utang natin. Kalahating milyon. Lahat-lahat. Buburahin niya ang problema natin. Pero kailangang pakasalan ng isa sa inyo ang anak niya. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Pakasal. Sa isang taong hindi namin kilala. Ano? Ang sigaw ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mas matinis pa kaysa sa tunog ng nabasag na mga plato kanina. Magpapakasal ako sa isang TKI, sa isang construction worker o domestic helper na babalik dito na amoy araw at walang pera. Tay, nagbibiro ka ba? Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi at pandidiri na para bang ang salitang TKI ay isang sumpa. Tingnan niyo nga ako, sa ganda kong to. Pinangarap kong makapangasawa ng businessman ng mayaman, hindi ng isang alipin sa ibang bansa. Nababaliw na ba kayo? Vanessa, mag-ingat ka sa bibig mo. Saway ni Tatay Arturo, ngunit ang kanyang boses ay mahina, walang kapangyarihan. Wala akong pakialam. Hagulgol ni Vanessa, naglulupasay na parang bata. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpakasal sa isang hamak na TKI. Anong ipapakain niya sa akin? Barya. Anong sasabihin ng mga kaibigan ko? Na ang ganda-ganda ko, tapos ang asawa ko, isang kargador lang sa Saudi? Never? Ayoko. Ako'y tahimik lang sa isang sulok, pinakikinggan ng bawat salita. Nasasaktan ako para sa mga manggagawang tulad nila na isinasakripisyo ang lahat para sa pamilya. Ngunit mas nasasaktan ako sa katotohanang kinakaharap namin. Ang pagpapakasal sa isang estranghero ay isang bangungot, pero ang manirahan sa kalye ay impyerno. Lumuhod si Nanay Imelda. Sa harap ni Vanessa, hinawakan ang mga kamay nito. Anak, pakiusap. Para sa pamilya natin. Ito na lang ang pag-asa natin. Sino ba ang nakakaalam? Baka naman mabait siya. Baka naipon niya ang sahod niya.
At mayaman na rin siya ngayon. Ang kanyang mga salita ay tila isang desperadong panalangin. Ayoko, Nay. Ayoko. Pagmamatigas ni Vanessa tinabig ang kamay ng aming ina. Ikaw ang pinakamaganda sa inyong dalawa. Pagpapatuloy ni Nanay ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Ikaw ang karapat-dapat. Ikaw ang pipiliin nila. Isipin mo na lang, Vanessa, ito na ang paraan para makabayad ka sa lahat ng sakripisyo namin sa'yo. Pakiusap, anak. Iligtas mo kami. Ang salitang sakripisyo ay tumarak sa aking dibdib. Ang sakripisyo nilang pinupunduhan ng walang katapusan kong pagod. Sa loob ng 2 araw ang aming bahay ay naging isang larangan ng digmaan ng emosyon. Si Vanessa ay nagkulong sa kwarto. Paminsan-minsan ay maririnig namin ang kanyang pag-iyak at pagwawala. Si Tatay ay palaging nakaupo sa isang sulok, hawak ang kanyang dibdib, habang si Nanay ay walang tigil sa pagkatok sa pinto ni Vanessa nagmamakaawa. Ako, patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho. Nagluto, nagtinda, naghugas. Ang mundo ko ay hindi humihinto dahil lang sa isang krisis. Sa gitna ng kaguluhan ako pa rin ang makinang kailangang umandar. Isang gabi habang nagliligpit ako sa karinderya, narinig ko ang mahinang boses ni Vanessa mula sa bintana ng kanilang kwarto. Nakikipag-usap siya sa telepono. Dahil sa pag-aalala, lumapit ako nang walang ingay. Oo, mahal. Oo, alam ko. Bulong niya. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Hindi ako papayag na masira ang buhay ko ng ganito. Hinding-hindi ako magpapakasal sa pulubing yon. Basta maghintay ka lang sa akin. Sa araw ng kasal, doon. Sa dati nating tagpuan, ihanda mo na ang lahat. Aalis na tayo. Itatakas mo ako, di ba? May kung anong kumirot sa aking puso. Plano, pagtakas. Iiwan niya kami sa gitna ng gulo na siya rin ang may malaking dahilan. Dali-dali akong pumasok sa loob. Naabutan ko si Nanay na nakaupo sa sala balisa. Nay, sabi ko nang mahina. Narinig ko po si Ate Vanessa. May kausap sa telepono. May boyfriend po yata siya. May plano siyang tumakas. Tumingin sa akin si Nanay Imelda, ang kanyang mga mata ay pagod at iritado. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Mia, tumigil ka nga. Huwag ka nang dumagdag pa sa problema. Nag-iinarte lang ang ate mo. Ganyan talaga. Ang mga magaganda, maraming drama. Imbes na gumagawa ka ng chismis, tulungan mo na lang akong mag-isip kung paano siya kukumbinsihin. Pero Nay, totoo po ang narinig ko. Shhh! Putol niya ang kanyang tinig, ay tumalas. Guni-guni mo lang yan dahil sa pagod. O baka naman, naiinggit ka lang sa ate mo dahil siya ang napili at hindi ikaw. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang sampal. Inggit. Paano ako maiinggit sa isang sentensya ng habambuhay na pagkakakulong? Tumalikod ako, dala ang bigat ng katotohanang kahit kailan hindi ako paniniwalaan. Para sa kanila, ako ang anino at si Vanessa ang bituin. At ang mga anino ay walang boses. Kinabukasan isang milagro ang nangyari. Lumabas si Vanessa sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Tumingin siya sa aming mga magulang. Payag na po ako, sabi niya sa isang boses na walang emosyon. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni na tatay at nanay. Niyakap ni Nanay Imelda si Vanessa ng mahigpit. Salamat, anak. Salamat. Alam kong hindi mo kami matitiis. Ikaw ang anghel ng pamilyang ito. Nakangiti si Vanessa, ngunit ang kanyang bumangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting malamig, isang nangiting may tinatagong lihim. Habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ito ay katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang mga sumunod na araw ay naging abala. Si tatay ay tumawag kay Gina Salvador at ibinalita ang mabuting balita. Nagkasundo sila na ang kasal ay gaganapin sa susunod na linggo. Isang simpleng seremonya lang sa aming bahay para hindi na gumastos.
Isang araw, may dumating na delivery. Isang simpleng kahon na naglalaman ng isang puting bestida. Ito raw ang isusuot ni Vanessa. Nang isukat niya ito sa harap ng salamin, hindi niya maitago ang pandidiri sa kanyang mukha. Ang pangit, reklamo niya, hinihila ang tela. Halatang mumurahin, walang kadesenyo-desenyo. Ganito ba manamit ang mga tika ay walang taste? Nakakahiya. Hayaan mo na anak, sabi ni nanay. Ang mahalaga maikasal ka. Pagkatapos niyan, kapag nabayaran na ang utang, saka natin problemahin ang paghihiwalay ninyo. Narinig ko iyon, kaya pala siya pumayag. Ang buong akala nila ay isa lamang itong palabas na madaling tapusin. Habang abala sila sa pagpaplano ng kaligtasan ng aming pamilya, ako naman ang nag-asikaso ng lahat. Ako ang nagpunta sa palengke para mamili ng mga ihahanda. Ako ang naglinis ng buong bahay para maging presentable. Ako ang tumawag sa kakilala naming mga ayos para sa araw ng kasal. Ako ang gumawa ng lahat habang ang anghel ng pamilya ay abala sa panonood ng TV o pakikipag-text sa kanyang cellphone. Gabi bago ang kasal, hindi ako mapakali. Ang narinig kong usapan ni Vanessa sa telepono ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Sinubukan kong kausapin siya. Kumatok ako sa pinto ng kwarto nila. Ate, anong sagot niya mula sa loob iritado? Sigurado ka na ba talaga dito? Binuksan niya ang pinto. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ano ang pakialam mo? Ito ang gusto nila, di ba? Ang isakripisyo ako para sa kapakanan ng lahat. Kaya, huwag kang umarte na parang nag-aalala ka. Baka gusto mo ikaw na lang ang pumalit sa akin. Natahimik ako. Isinara niya ang pinto ng malakas. Naiwan akong nakatayo doon. Pakiramdam ko'y isa akong hangal. Tama siya. Sino nga ba ako para mag-alala? Ako lang naman si Mia ang anino. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Muli narinig ko ang bulungan ni Vanessa malapit sa bintana sa likod bahay. Bukas na. Oo, handa na ako. Basta hintayin mo ako. Pagkatapos ng seremonya, kapag medyo abala na sila, tatakas ako. Iwanan mo lang na bukas ang makina ng kotse. Mahal kita. Huwag mo akong iiwan ha. Sa pagkakataong yon, hindi na ako nagtangka pang magsumbong. Wala ring maniniwala. Hayaan na bahala na. Marahil ito na ang katapusan naming lahat. Marahil bukas gigising kami sa isang mas malalang bangungot. Pinikit ko ang aking mga mata at nanalangin. Diyos ko, kayo na po ang bahala. Ngunit sa ilalim ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam ko sa aking puso na ang dasal ko ay hindi para sa kaligtasan ng aking pamilya. Ito ay isang tahimik na panaghoy para sa aking sarili dahil nararamdaman ko na ang bagyong paparating ay hindi lamang sisira sa aming tahanan, kundi wawasakin din ang natitirang piraso ng aking pagkatao. Ang araw ng kasal ay dumating hindi na parang isang selebrasyon, kundi isang paghahatid sa huling hantungan. Ang aming munting sala ay pilit na pinagmukhang disente. Naglagay si nanay ng mga lumang kurtina na may bulaklak at naglatag ng ilang upuang plastik na hiniram pa sa barangay. Isang maliit na mesa sa gitna ang nagsilbing altar kung saan darating mamaya ang taong magkakasala. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon na hindi kayang itago ng anumang palamuti. 6:00 pa lang ng umaga ako na ang gumigising sa lahat. Naghanda ako ng kape, nag-ayos ng mga pagkain na ako rin ang nagluto kagabi. Si Nanay Imelda ay hindi mapakali pabalik-balik sa pag-aayos ng mga bagay na maayos na. Si Tatay Arturo naman ay nakaupo lang tahimik, hawak ang kanyang dibdib na tila ba anumang oras ay sasabog iyon sa kaba. Ang tanging kalmado sa aming lahat ay si Vanessa. Nasaan na ba ang mga ayos na yon? Iritableng tanong ni nanay, tinitingnan ng orasan. 7:00 na. Baka dumating na ang mga bisita ni Salvador at hindi pa ayos ang ate mo. Titingnan ko po, Nay.
sabi ko at naglakad patungo sa kwartong pinagsasaluhan namin ni Vanessa. Ang pinto ay nakasara. Kumatok ako. Ate, nandito na si Aling Nena, ang mag-aayos sa'yo. Walang sagot. Ate Vanessa, kumatok ako ulit mas malakas. Gising ka na ba? Papasukin ko na ba siya katahimikan? Isang katahimikan na biglang nagdulot ng kilabot sa aking buong katawan. Ang mga bulungan niya kagabi ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sinubukan kong pihitin ang seradura. Nakakandado. Naytay, sigaw ko ang takot ay biglang bumara sa aking lalamunan. Nakalak ang pinto. Ayaw buksan ni ate. Mabilis na lumapit ang aking mga magulang. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. Kumuha si tatay ng duplicate na susi mula sa isang taguan sa itaas ng hamba ng pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok ito sa susian. Isang klik. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tanawin sa loob ay isang dagok na sumira sa aming lahat. Ang kwarto ay walang tao. Ang kama ay magulo. At ang bintana ay bukas na bukas. Ang manipis na kurtina ay iwinawagayway ng hangin tila isang paalam. Nawala ang lahat ng damit ni Vanessa sa aparador. Ang natira na lamang ay ang mga luma at kupas niyang bestida. At sa ibabaw ng kanyang maliit na tokador, katabi ng mga mumurahing palamuti na ipinagmamalaki niya ay isang kapirasong papel. Kinuha yon ni Nanay Imelda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang binabasa ang nakasulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salita. Patawad, Naytay. Basa ni Nanay ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi na marinig. Hindi ko kayang isuko ang mga pangarap ko para sa isang TKI. Hindi ako isinilang para maging mahirap. Sumama na ako sa boyfriend ko si Marco. Isa siyang tunay na businessman sa Maynila. Pakakasalan niya ako. Huwag niyo na akong hahanapin. Gusto kong maging masaya. Ang papel ay nalaglag mula sa kamay ni Nanay. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at siya'y napaluhod sa sahig. Ngunit hindi siya hinimatay. Umiyak siya. Isang iyak na hindi dahil sa lungkot, kundi isang iyak na puno ng galit at pagkabaliw. Vanessa, hayop ka anak. Sigaw niya pinaghahampas ang sahig. Pinatay mo kami. Pinatay mo ang ama mo. Taksil ka. Si Tatay Arturo ay natigilan tila isang estatwa. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala, napalitan ng kulay abo. Sapo niya ang kanyang dibdib at ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Diyos ko! Diyos ko! Anong gagawin natin? Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa labas. Isang kapitbahay. Arturo, Imelda. Nandito na yata ang mga bisita. May paparating na lumang pickup. Iyon na. Ang katapusan. Tumingin si tatay sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang paghinga ay mabigat. Hindi na siya ang tatay na kilala ko. Isa siyang estrangherong desperado. At ang tingin niya sa akin ay nakakatakot. Mia, anggel niya. Napaatras ako. Si Nanay Imelda na kanina'y nasa sahig ay biglang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab, tila isang mabangis na hayop na nasukol. Hinablot niya ang dalawa kong braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Mia, iligtas mo ang tatay mo. Iligtas mo ang pamilya natin. Sigaw niya, ang laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. Aano po? Paano? Nalilito kong tanong. Wala na si ate. Palitan mo siya. Ang dalawang salitang iyon ay mas matalim pa sa kahit anong kutsilyo. Tinusok nito ang pinakagitna ng aking puso. Umiling ako. Ang mga luha ay bumuhos mula sa aking mga mata. Hindi po, Nay. Ayoko. Hindi ko siya kilala. Si ate ang pakakasalan niya. Wala na siyang kwenta. Sigaw ni tatay, ang kanyang boses ay parang kulog. Itinakwil na niya tayo. Ngayon ikaw.
Ikaw ang haharap sa responsibilidad na ito. Anak ka rin namin, hindi ba? Pero tay, mga pangarap ko. Pangarap. Putol ni nanay ang kanyang boses ay puno ng lason. Mas mahalaga pa ba ang pangarap mo kaysa sa buhay ng ama mo? Sa tingin mo ba ang kakarampot na benta mo sa karinderya ay makakabayad sa utang natin? Hindi, Mia. Ito lang ang paraan. Hinila niya ako. Pinagtulungan nila akong kaladkarin. Ang mga ayos si Aling Nena ay nakatayo sa pinto tulala at hindi alam ang gagawin. Ayusan mo siya, bilis. Gawin mong kamukha ni Vanessa. Utos ni nanay. Pero Imelda, gawin mo ang sinabi ko. Para akong isang manika na walang buhay. Hinubad nila ang duster ko. Ipinasuot sa akin ang puting bestida ni Vanessa. Masikip sa dibdib, maluwag sa baywang. Pilit na isinara ang zipper sa aking likod. Halos hindi ako makahinga. Si Aling Nena ay lumuluha habang nilalagyan ng kolorete ang aking mukha na basang-basa na ng luha. Mia, anak, pakiusap. Bulong ni tatay sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay amoy kape at desperasyon. Huwag mo kaming ipahiya sa harap nila. Ngumiti ka. Kahit kaunti. Ngumiti. Paano hinawakan ni tatay ang braso ko at kinaladkad ako palabas ng kwarto. Paghakbang ko sa sala, lahat ng bulungan ay tumigil. Ang iilang kapitbahay na naroon ay napatingin sa akin. Narinig ko ang kanilang mga pabulong na tanong. Si Mia yan, di ba? Ang nagtitinda. Bakit si Mia? Di ba si Vanessa ang ikakasal? Naku, pinalitan. Baka may nangyari. Hindi ko magawang itaas ang aking ulo. Nakatingin lang ako sa sementadong sahig na may mga lamat. Nilagpasan ko ang mga mapanuring mata ng mga tao. Naglakad ako patungo sa mesang nagsisilbing altar. At doon, nakaupo siya nakatalikod sa akin. Ang lalaking pakakasalan ko. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Tanging ang likod niya ang nakikita ko, balot sa isang simpleng puting polo barong. Kasama niya ang isang matandang lalaki na marahil ay ang tiyuhinin niya. Hindi siya lumingon nang umupo ako sa tabi niya. Nanatili siyang tahimik. Malamig na parang bato. Umupo ako, ang belo sa aking ulo ay parang isang karsel. Maari na ba tayong magsimula mo? Tanong ng taong mula sa munisipyo na magkakasala. Mabilis na tumango si tatay. Opo, pwede na po. Pasensya na po, nagkaroon lang ng maliit na problema sa pamilya. Binuksan ng lalaki ang kanyang libro. Okay, Ginoong Christian Salvador, handa ka na ba? Ang lalaki sa tabi ko ay tumikhim. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, walang bakas ng anumang emosyon. Handa na po ako. Pinikit ko ang aking mga mata. Diyos ko, sigaw ng aking isipan. Kung ito talaga ang kapalaran ko, kung ito ang paraan para mailigtas ko sila, bigyan niyo po ako ng lakas. Tinatanggap ko na makaisa sa kasal si Mia Arturo na may basbas ng batas. Ang kanyang mga salita ay malinaw. Bawat pantig ay binibigkas ng may diin at katiyakan. Hindi ito boses ng isang hamak na trabahador. Ito ay boses na may awtoridad. Malamig, napakalamig. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin, ipinapahayag ko na kayo ay legal ng mag-asawa. Tapos na. Ang tuhod ko ay nanlambot. Ako si Mia Arturo, ay asawa na ngayon ng isang lalaking ni Anino ay hindi ko kilala. Mia, halikan mo ang kamay ng asawa mo. Bulong ni nanay, isang utos na walang paglalambing. Nanginginig, iniusod ko ang aking katawan. Inilahad ko ang aking kamay. Ang kamay kong magaspang dahil sa pagmamasa ng harina at pagkukuskos ng mga kaldero. Sinalubong niya ang aking kamay at ako'y natigilan. Ang kanyang kamay ay mainit, matatag at malinis. Napakalinis. Ang mga kuko ay perpektong gupit. Walang kalyo, walang bakas ng semento o grasa. Ang puso ko ay biglang kumabog ng napakabilis. Hindi ito kamay ng isang TKI. Naglakas loob akong yumuko at dampian ng halik ang likod ng kanyang palad.
Isang bahagyang amoy ng mamahaling pabango, amoy kahoy at tabako ang sumalubong sa aking pangamoy. Hindi amoy araw, hindi amoy pawis. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Wala siyang sinabi. Pagkatapos ng maikling seremonya, dinala ako ni tatay sa isang sulok. Anak, sumama ka na sa kanya. Maging mabuting asawa ka. Sinundan ko ang aking asawa palabas ng bahay. Ang mga kapitbahay ay nakatingin pa rin, ang kanilang mga mata ay puno ng awa at pag-uusisa. Yumuko ako, hindi makayanan ng kanilang mga titig. Akala ko maglalakad kami papunta sa sakayan ng tricycle. Pero huminto ang lalaking ito sa tapat ng isang lumang pickup truck. Ang tiyuhin niya na nagngangalang Tomas ang nagmamaneho. Pinagbuksan ako ni Christian ng pinto sa harapan. Pumasok ako ng walang imik. Umalis kami sa aming maliit na eskinita. Habang nasa biyahe, walang nagsasalita. Tanging ang ugong ng lumang makina ang maririnig. Pagkalipas ng ilang kanto sa isang lugar na hindi na pamilyar sa akin, biglang huminto ang pickup sa gilid ng kalsada. Sa likod namin, isang makintab na itim na sedan ang huminto rin. Bumaba si Christian. "Dito ka na lumipat," sabi niya, ang kanyang boses ay walang pagbabago. Nalilito, bumaba ako ng pickup at lumipat sa backseat ng mamahaling sasakyan. Sumakay si Christian sa driver's seat. Isinara niya ang pinto. Bigla ang ingay ng kalsada ay nawala na palitan ng isang marangya at nakakatakot na katahimikan. Ang luma at maingay na pickup ay lumiko na sa ibang direksyon at kami naman ay umandar sa isang kalsadang hindi ko alam kung saan patungo. Ang aking bangungot ay nagsisimula pa lamang. Ang loob ng itim na sedan ay mas malamig pa kaysa sa umaga ng Disyembre. Ang bawat upuan ay balot sa malambot na itim na katad at ang sahig ay natatakpan ng makapal na karpet. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang halos walang ingay na pag-ikot ng mga gulong sa aspaltadong kalsada. Pakiramdam ko ay pumasok ako sa ibang mundo. Isang mundo na napakalinis at napakatahimik na tila bawal huminga ng malakas. Nakasiksik ako sa isang sulok ng backseat, yakap-yakap, ang maliit na bag na naglalaman ng 3 pares ng aking pinaglumaang duster. Ito lang ang tanging bagay na nadala ko mula sa dati kong buhay. Sa pagitan namin ni Christian, ang lalaking asawa ko raw, ay isang espasyong hindi kayang sukatin ng metro. Kahit na isang upuan lang ang pagitan namin, pakiramdam ko ay nasa magkabilang dulo kami ng mundo. Hindi siya nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang anyo ay kalmado. Ngunit may isang bagay sa kanya, isang lamig, isang distansya na nagpapadala ng kilabot sa aking mga buto. Dumaan kami sa mga pamilyar na kalsada, nilagpasan ng palengke, kung saan ako nagbabanat ng buto araw-araw. Pagkatapos ay pumasok kami sa isang highway, palayo sa mundong kinalakihan ko. Saan niya ako dadalhin? Sa isang maliit na apartment na inuupahan sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang mga tanong ay naglalaro sa aking isipan, ngunit ang aking mga labi ay tila may kandado. Pagkalipas ng halos 1 oras na biyahe, lumiko ang sasakyan sa isang kalsadang paakyat. Ang mga bahay sa paligid ay unti-unting nagbago. Mula sa dikit-dikit na mga bahay kubo, napalitan ito ng malalaki at matatayog na mga mansyon na napapalibutan ng matataas na bakod. Huminto kami sa harap ng isang napakalaking itim na gate. May gwardiya sa loob ng isang maliit na poste. Nang makita ng gwardiya ang aming sasakyan, mabilis siyang lumabas, tumayo ng tuwid at sumaludo. "Magandang hapon, Sir Christian." Sir Christian, bahagya lang tumango si Christian bilang tugon at ang gate ay automatikong bumukas. Pumasok kami sa loob. Ang aking mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at takot. Ang lugar ay hindi isang simpleng subdibisyon. Isa itong pribadong komunidad
Sa tuktok ng isang burol, ang bawat bahay ay isang obra maestra ng arkitektura, may malalawak na hardin at mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa garahe. Huminto ang aming sasakyan sa harap ng isa sa pinakamalaki at pinakamodernong bahay doon. Gawa sa salamin at bakal, ang karamihan sa istruktura nito napapalibutan ng perpektong inalagaang mga halaman. Pinatay ni Christian ang makina at ang katahimikan ay naging mas mabigat. Nauna siyang bumaba. Hindi niya ako pinagbuksan ng pinto. Naglakad siya patungo sa malaking pintuan na gawa sa kahoy, binuksan ito at pumasok. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin na nakatunganga pa rin sa loob ng kotse. "Bumaba ka na," sabi niya. Isang utos, hindi isang pakiusap. Nanginginig ang aking mga binti nang tumapak ako sa makinis na semento. Sinundan ko siya papasok. Ang aking mga paa ay tila lumulubog sa sahig na gawa sa puting marmol na kumikinang. Isang malaking hagdanan na paikot ang nasa gitna ng sala. Ang mga sofa ay kulay krema at gawa sa katad. Isang telebisyon na kasing laki ng pader ang nakasabit. Mas malaki at mas marangya pa ito kaysa sa lobby ng pinakamahal na hotel na nakita ko sa mga pelikula. Diyos ko po, bulong ko sa sarili. Inalis ni Christian ang kanyang polo barong, inihagis ito sa sofa na parang ordinaryong basahan. Naiwan siya sa kanyang puting sando. Nakita ko ang hubog ng kanyang matipunong katawan. Hindi ito katawan ng isang taong nagbubuhat ng semento. Sino? Sino ka ba talaga? Sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay matalim, walang emosyon. "Maupo ka." Itinuro niya ang isa sa mga sofa. Sumunod ako. Naupo sa dulo, yakap pa rin ang aking bag. Tumayo siya sa harap ko, tila isang hukom na maglalabas ng sentensya. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya sa malamig na tono. "Ang kasal na ito ay isang kasunduan, isang transaksyon. Huwag mong isipin na ito ay totoo." Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. "Ang tatay mo ay may utang. Ang tatay ko naman ay may kagustuhan. Tinulungan namin ang isa't isa. Pagpapatuloy niya. At ikaw ang naging bahagi ng kasunduan. Bahagi ng kasunduan. Hindi asawa, hindi tao. Isang bagay na ipinagpalit." "Huwag kang mag-alala," sabi niya na tila nabasa ang takot sa aking mga mata. "Wala akong gagawin sa'yo. Hindi ako interesado sa ganoong bagay. Pwede kang tumira dito. Ang kwarto mo ay nasa itaas, pangalawang pinto sa kaliwa. Ang kwarto ko ay dito sa baba. Hindi kita gagambalain." Naglabas siya ng isang itim na pitaka mula sa kanyang bulsa at kumuha ng isang plastic card. Inihagis niya ito sa mesang salamin sa harap ko. Isang credit card. "Gamitin mo yan para sa lahat ng kailangan mo. Damit, pagkain, kahit ano. Huwag mo akong abalahin sa maliliit na bagay." Pagkatapos ay naglakad siya palapit, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Pero may mga patakaran sa bahay na ito. 3 patakaran. Itinaas niya ang isang daliri. "Una, huwag na huwag kang papasok sa opisina ko. Iyon ang pinto sa dulo ng pasilyo sa ibaba." Malinaw. Mabilis akong tumango. Itinaas niya ang ikalawang daliri. "Pangalawa, huwag mo akong tatanungin tungkol sa trabaho ko, sa buhay ko, o sa kahit anong personal na bagay tungkol sa akin. Hindi mo kailangang malaman." Tumango ako ulit, ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. "At pangatlo," sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. "Ang pinakamahalaga sa lahat, kapag nandito ang tatay ko o kung sakaling dumalaw ang pamilya mo, tayo ay isang normal at masayang mag-asawa. Aarte ka, ngingiti ka, ipaparamdam mong masaya ka sa akin. Naintindihan mo ba? Sandiwara. Isang malaking sandiwara." Bakit? Dahil iyon ang gusto ng tatay ko at ang gusto niya ang pinakamahalaga sa akin." Tumalikod na siya, tila tapos na ang usapan.
Iniwan niya akong nakaupo doon, tulala hawak ang credit card na parang isang piraso ng yelo. Ilang sandali pa tumunog ang aking mumurahing cellphone. Nakita ko ang pangalan ni nanay sa screen. Nanginginig kong sinagot iyon. Hello, Nay. Mia anak Diyos ko, salamat at tumawag ka. Ang boses ni nanay ay masaya puno ng ginhawa. Kamusta ka dyan? Mabait ba sa'yo ang asawa mo, si Christian? Hindi ka ba niya sinasaktan? May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses, ngunit mas nangingibabaw ang takot na baka ang kanilang solusyon ay pumalpak. Napatingin ako sa paligid, sa marmol na sahig sa matataas na kisame, sa katahimikang bumabalot sa buong bahay. Oo po, Nay. Mabait po siya. Pagsisinungaling. Ang una sa marami pang kasinungalingan. Naku, salamat sa Diyos, sabi niya. Alam mo ba, anak, bayad na ang lahat ng utang. Pinakita sa amin ni Gay Salvador ang resibo malaya na kami, ikaw ang nagligtas sa amin, Mia. Ikaw ang bayani ng pamilyang ito. Bayani. Ang salitang yon ay walang kahulugan. At alam mo ba, nagpatuloy si nanay ang kanyang boses ay naging mas gala. Tumawag ang ate mo si Vanessa na sa Maynila na siya. Ang swerte niya, anak. Totoo ngang businessman ang boyfriend niya. Nakatira sila sa isang magarang kondominium. Nagmamalaki niya sa akin, mataas daw kitang kita ang buong syudad. Binigyan daw siya ng credit card. Nagpadala nga siya ng pera sa akin, 5,000. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Si Vanessa, na tumakbo sa responsibilidad, ay ang maswerte. At ako, na isinakripisyo ang lahat, ay ang bayaning dapat maging mapagpasalamat sa isang TKA na mabait. Ang swerte niyo pareho, mga anak ko. Sabi ni nanay, hindi alam ang sakit na idinudulot niya. Isipin mo kung si Vanessa ang napunta dyan sa asawa mo, baka nagrereklamo pa yon. Mabuti na lang at ikaw. Sanay ka naman sa simple, di ba? Kahit TKA lang si Christian, basta mabait, ayos na yon. Hindi ko na kaya. Opo, Nay. Sige na po, magluluto pa po ako para kay Christian. Paalam po. Mabilis kong pinatay ang tawag. Ibinagsak ko ang cellphone sa malambot na sofa. Hindi ako umiyak. Walang luhang gustong lumabas. Ang nararamdaman ko ay isang malalim na kawalan. Hindi ako bayani. Hindi ako tagapagligtas. Ako ay isang produkto. Isang bagay na naipagbili. At itong maganda at malaking bahay na ito ay hindi isang tahanan. Ito ang aking hawla. Ang aking napakaganang gintong hawla. Ang mga unang linggo ko sa gintong hawla ay isang paulit-ulit na sayaw ng katahimikan at pag-iisa. Ang bawat araw ay may parehong ritmo. Paggising sa umaga sa isang malambot na kama na napakalaki para sa akin. Pagkatapos ay tititigan ko ang kisame hanggang sa marinig ko ang ugong ng sasakyan ni Christian. Paalis ng garahe. Bago pa man sumikat ang araw, hindi ko siya nakikita. Tanging ang mga bakas ng kanyang pag-iral, ang nararamdaman ko, ang amoy ng kape, sa hangin ang basang tuwalya, na nakasampay sa banyo sa ibaba, ang katahimikan na iniiwan niya. Tuwing 8:00 ng umaga darating si Manang Remedios, isang matandang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya ni Christian. Siya ay mabait, ngunit napakatahimik. Gumagalaw siya sa loob ng bahay na parang isang anino, nililinis ang bawat sulok, hanggang sa kumintab nagluluto ng mga masasarap na pagkain, na tanging sa mga magasin ko lang nakikita. Sinubukan kong tumulong sa kanya sa kusina noong unang araw, ngunit magalang niya akong tinanggihan. Naku, Mamiya, trabaho ko po ito. Utos po ni Sir Christian na huwag kayong pagawain ng kahit ano. Sabi niya, at mula noon, hindi na ako muling nagpumilit. Kaya ang ginagawa ko lang ay umupo manood ng telebisyon na hindi ko maintindihan ang mga palabas o maglakad-lakad sa malawak na hardin na napapalibutan ng matataas na pader. Nararamdaman ko ang pagkaagnas ng aking pagkatao.
Ang mga kamay kong dati magaspang at puno ng kalyo dahil sa trabaho ay unti-unting kuminis. Ang balat kong dati kayumanggi dahil sa araw ay unti-unting pumuti. Nagiging isa akong manika. Isang magandang palamuti sa isang malaking bahay. Si Christian ay umuuwi gabi-gabi, palaging lampas na ng hating gabi. Naririnig ko ang pagdating ng kanyang sasakyan, ang pagbukas at pagsara ng pinto, at ang mga yabag niya patungo sa kanyang kwarto sa ibaba. Hindi kami nagkikita, hindi kami nag-uusap. Para kaming dalawang multo na nakatira sa iisang bahay, bawat isa ay may sariling mundo. Ngunit unti-unti nagsimula akong makapansin ng mga bagay-bagay. Mga maliliit na biyak sa salamin ng kasinungalingan na kanyang binuo. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga unan sa sofa, may nakita akong kumikinang sa ilalim nito. Isang relo. Pinulot ko ito. Gawa ito sa pilak at napakabigat. Ang tatak nito ay hindi pamilyar sa akin, ngunit mukha itong napakamahal. Tiyak na hindi ito relo ng isang ordinaryong TKI. Marahil ay naiwan niya ito nang magmadali siyang umalis. Itinago ko ito sa bulsa ng aking bestida, hindi alam kung bakit. Isang gabi hindi ako makatulog. Bumaba ako para uminom ng tubig. Habang papalapit ako sa kusina, narinig ko ang kanyang boses mula sa sala. Akala ko ay may kausap siya sa telepono. Ngunit nang sumilip ako, nakita kong nakaupo siya sa dilim, nakaharap sa malaking bintanang salamin, nagsasalita sa hangin. The acquisition is finalized, but I want a full audit of their assets before we merge operations, sabi niya. Ang kanyang Ingles ay perpekto, walang halong anumang punto. Ang mga salitang acquisition o san audit assets ay mga salitang hindi ko naiintindihan, ngunit alam kong mga salita iyon ng isang taong nasa mundo ng negosyo. No delay the press release. I want to control the narrative. Understood. Natigilan ako. Sino ang kausap niya at anong klaseng TKI ang nagsasalita ng ganoon? Dahan-dahan akong umatras, pabalik sa aking kwarto. Ang puso ko'y kumakabog. Ang pinakamalaking biyak ay lumitaw isang Sabado ng umaga. Nagising ako sa tunog ng boses sa ibaba. Hindi iyon boses ni Christian. Bumaba ako at nakita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sofa nakabarong at mukhang napaka-elegante. Siya ang lalaking kasama ni tatay nang pag-usapan nila ang solusyon. Si G. Salvador Enriquez, ang aking biyenan, at sa tabi niya nakaupo si Christian. Nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts pero hindi maitago ang aura ng kapangyarihan sa kanya. Nang makita nila ako, tumayo si G. Salvador, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Miyahihagising ka na pala. Nagulat ako. Automatikong lumingon ako kay Christian. Nakita ko ang isang senya sa kanyang mga mata. Umakting ka. Isang peking ngiti ang isinukli ko. Magandang umaga po. Sabi ko lumapit at nagmano kay G. Salvador. Tamang-tama, nagdala ako ng almusal. Sabi niya. Umupo kaming tatlo sa malaking hapagkainan. Si Manang Remedios ay naghain ng pagkain. Sa unang pagkakataon, kumain kami ng sabay-sabay sa iisang lamesa. Ang tensyon ay halos nahihiwa ng kutsilyo. Kamusta naman kayong dalawa? Masayang tanong ni G. Salvador. Sana ay inaalagaan ka ng mabuti nitong anak ko, Hija. Oo po, mabilis kong sagot. Mabait po si Christian. Biglang inilagay ni Christian ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko na nakapatong sa lamesa. Ang kanyang hawak ay magaan ngunit may diin. Isang pag-aari, isang babala. Nagulat ako sa init ng kanyang palad. Siyempre naman tay, si Mia pa ba? Sabi niyang ngumingiti. Isang ngiti na kasing peke ng sakin. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Karamihan ay tungkol sa kalusugan ni G. Salvador. Ngunit sa isang sandali bigla niyang sinabi, Nga pala Christian, kamusta na iyong proyekto mo sa Indramayu na balitaan kong medyo magulo na raw ang proseso ng pag-takeover doon. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Christian. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naglaho.
Sumikip ang kanyang hawak sa kamay ko. Naramdaman kong bigla siyang nagsimulang uminom ng tubig na tila nabulunan. Ayos lang, Tay. Under control ang lahat. Mabilis niyang sabi at agad na iniba ang usapan. Kamusta na po pala si Tita Pilar? Pero huli na. Ang mga salitang proyekto sa Indramayu at takeover ay tumatak na sa aking isipan. Bakit may proyekto si Christian sa lugar namin? Anong ibig sabihin ng takeover? Pagkaalis ni G. Salvador, ang init ng kamay ni Christian ay agad na nawala. Bumalik ang lamig sa pagitan namin. Tumayo siya mula sa mesa nang walang salita at naglakad patungo sa ipinagbabawal na pinto ang kanyang opisina. Bago siya pumasok, lumingon siya sa akin. Magaling kang umarte, sabi niya at may kung anong emosyon ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi ko masabi kung paghanga o pang-aalipusta. Pagkatapos ay pumasok siya at isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa malaking hapagkainan, nakatingin sa mga tirang pagkain, ang relo, ang pag-uusap sa telepono, ang proyekto sa Indramayu. Ang mga ito ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi ko pa mabuo. Pero isa lang ang sigurado ako, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking tinatawag nilang TKI, ay hindi ang taong ipinapakilala niya. At ang kasal na ito ang solusyon sa problema ng aking pamilya ay hindi isang simpleng kasunduan. Ito ay isang malalim at madilim na sekreto. At nararamdaman ko sa kaibuturan ng aking puso na ako ay nasa pinakasentro nito. Ang pagdududa na dati isang maliit na binhi lamang ay nagsisimula ng mag-ugat at lumaki sa loob ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan, ano man ang maging halaga nito. Ang gabi ay dumating na may kasamang bagsik. Ang kalmadong panahon ay biglang sinira ng malakas na buhos ng ulan na walang tigil na humahampas sa mga salaming bintana ng bahay. Ang hangin ay umuungol sa labas, tila isang mabangis na hayop na gustong pumasok. Ang bawat dagundong ng kulog ay nagdudulot ng panginginig sa buong kabahayan at ang matatalim na kidlat ay panandaliang nagbibigay liwanag sa madilim na sala. Nasa loob ako ng aking kwarto, nakabaluktot sa ilalim ng makapal na kumot. Pilit kong hindi pinapansin ang ingay sa labas, ngunit ang bawat tunog ay tila nagpapalakas sa aking kaba. 12:00 na ng hating gabi at wala pa rin si Christian. Hindi naman ito bago, ngunit sa gabing ito, sa gitna ng nagngangalit na bagyo ang kanyang pagkawala, ay nagdulot ng kakaibang bigat sa aking dibdib. Bakit ko ba siya iniisip, tanong ko sa sarili? Wala naman akong pakialam sa kanya. Isa lang siyang estranghero. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bandang 1:00 ng madaling araw, sa gitna ng isang malakas na kulog, narinig ko ang pamilyar na ugong ng kanyang sasakyan. Huminga ako. Nang maluwag, hindi ko alam kung bakit. Narinig ko ang pagbukas ng gate, ang pagpasok ng kotse sa garahe at ang pagsara nito. Pagkatapos ay ang tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto. Ngunit kasunod niyon ay isang tunog na hindi pamilyar. Isang malakas na kalabog na sinundan ng tunog ng isang bagay na nabasag. Natigilan ako. Ano yon? Pinakiramdaman ko ang paligid. Hinihintay ko ang mga yabag niya patungo sa kanyang kwarto, ngunit wala akong narinig. Tanging ang ingay na lang ng ulan ang naririnig ko. Lumipas ang ilang minuto. Ang katahimikan mula sa ibaba ay naging mas nakakakilabot kaysa sa ingay ng bagyo. Hindi ako mapakali. Paano kung nadulas siya? Paano kung may nangyaring masama? Huwag mo siyang pakialaman, Mia. Sabi ng isang bahagi ng aking isipan. Iyon ang patakaran. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging hindi patuluyang namamatay sa loob ko, ay hindi mapalagay. Dahan-dahan, inalis ko ang kumot. Dahan-dahan binuksan ko ang pinto ng aking kwarto. Sumilip ako mula sa itaas ng hagdanan. Ang sala ay madilim, tanging ang paminsan-minsang liwanag ng kidlat ang nagbibigay ng aninag. At doon sa gitna ng sahig, nakita ko siya. Nakahandusay siya sa sahig malapit sa isang maliit na mesa
na nabasag ang babasaging palamuti. Ang kanyang itim na coat ay basang-basa at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo. Hindi siya gumagalaw. "Christian, mahina kong tawag." Walang sagot. Ang takot ay biglang nanaig sa lahat ng alinlangan. Mabilis akong bumaba ng hagdan, ng aking mga paa ay walang ingay na tumatapak sa malamig na marmol. "Christian," tawag ko ulit mas malakas habang papalapit sa kanya. Umungol siya ng mahina. Buhay siya. Nang makalapit ako, naamoy ko siya. Amoy alak. Lasing siya. Ngunit may iba pa. Nang hinawakan ko ang kanyang balikat para subukang gisingin siya, naramdaman ko ang matinding init na nagmumula sa kanyang katawan kahit na basang-basa siya ng ulan. Hinipo ko ang kanyang noo. Napakainit. Para akong humawak sa isang nagbabagang uling. Nilalagnat siya. Napakataas ng lagnat niya. "Christian, gising." Sabi ko, tinatapik-tapik ang kanyang pisngi. "Kailangan mong tumayo. Hindi ka pwedeng matulog dito sa sahig." Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mga ito'y namumula at pagod. Tumingin siya sa akin, ngunit tila hindi niya ako nakikilala. Ma, malamig," bulong niya, at nagsimula siyang manginig. Nagpanik ako. Hindi ko alam ang gagawin. Nag-iisa kami sa malaking bahay na ito, sa gitna ng isang bagyo. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Gamit ang lahat ng aking lakas, inalalayan ko siyang tumayo. Napakabigat niya. Dahan-dahan iginapang ko siya patungo sa mahabang sofa. Ibagsak ko siya doon. Humihingal ako sa pagod. "Kukuha ako ng gamot." Sabi ko, kahit hindi ko sigurado kung naririnig niya ako. Tumakbo ako, papunta sa kusina, naghahanap ng first aid kit. Nakakita ako ng gamot para sa lagnat. Kumuha ako ng tubig. Bumalik ako sa sala. Inalalayan ko siyang umupo ng bahagya para makainom. Pagkatapos ay kumuha ako ng maliit na tuwalya at isang palanggana ng maligamgam na tubig para ipuna sa kanya. Habang pinupunasan ko ang kanyang noo at leeg, napansin ko kung gaano siya kaputla. Ang kanyang mga labi ay tuyo at may lamat. Ang dating nakakatakot at makapangyarihang anyo niya ay nawala na, palitan ng isang taong nanghihina at walang kalaban-laban. "Kailangang tanggalin ang basang coat mo," sabi ko sa sarili. "Lalo kang giginawin yan." Nanginginig ang aking mga kamay habang maingat kong tinatanggal ang mga butones ng kanyang mamahaling coat. Basang-basa ito at mabigat. Habang hinihila ko ito mula sa kanyang mga braso, isang bagay ang nahulog mula sa panloob na bulsa nito. Isang itim na katad na pitaka, lock. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Bumagsak itong bukas at ang laman ay kumalat. "Nako," sabi ko. Yumuko ako para pulutin ang mga nagkalat na laman. Ilang piraso ng 1,000 piso, ilang itim at gintong credit card, at isang business card. Iyon ang unang nakakuha ng atensyon ko. Gawa ito sa makapal na itim na papel. Ang mga letra ay nakaukit sa gintong tinta na kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw. Pinulot ko ito at binasa. Ang aking paghinga ay biglang natigil. Ang puso ko ay huminto sa pagtibok. Ang mundo ko ay huminto sa pag-ikot. Binasa ko ito ulit at ulit na para bang ang paulit-ulit na pagbasa ay magbabago sa mga salitang nakasulat dito. Christian Salvador Enriquez, Chief Executive Officer, Pratama Group Holdings Chief. Executive Officer, CEO. Ang mga letrang yon ay sumayaw sa harap ng aking mga mata. Ang pangalang Pratama Group Holdings ay pamilyar. Ito ang logo na nakita ko sa isang folder na naiwan niya noon. Isang malaking korporasyon, isang multinational company. Ang lalaking ito, ang lalaking sinasabi nilang TKI, ang lalaking pinilit sa aking pakasalan bilang kabayaran sa utang, ay isang CEO. Ang panginginig ng aking mga kamay ay hindi na dahil sa kaba. Ito ay dahil sa galit. Isang malamig at gumagapang na galit
na nagsimula sa dulo ng aking mga daliri at umakyat hanggang sa aking puso. Lahat ay kasinungalingan. Ang lumang pick-up, ang simpleng polo barong, ang kwento tungkol sa pagtatrabaho sa Middle East, lahat ay isang malaking detalyadong at napakasakit na kasinungalingan. Tumingin ako sa kanya na ngayon ay mahimbing na natutulog sa sofa, hindi alam ang katotohanang nabunyag na. Pagkatapos ay tumingin ako sa dulo ng pasilyo, sa pinto na gawa sa maitim na kahoy, ang ipinagbabawal na pinto, ang kanyang opisina. Huwag na huwag kang papasok sa opisina ko. Ang kanyang patakaran ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, ngunit ang mga patakaran ay para sa mga taong sumusunod. Ako ay niloko, pinaglaruan, ginawang isang hangal. Wala nang bisa ang kanyang mga patakaran sa akin. Nakita ko ang isang bungkos ng susi sa maliit na mesa malapit sa pinto, kung saan niya ito basta na lang inihahagis tuwing uuwi. Marahil ay naiwan niya ito sa pagmamadali. Isa sa mga susi ay luma at tanso, naiiba sa mga modernong susi ng kotse at bahay. Kinuha ko ito. Ang galit ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang pagnanais na malaman ang lahat ng katotohanan ang nagtulak sa akin. Naglakad ako patungo sa ipinagbabawal na pinto. Bawat hakbang ay isang desisyon. Bawat pagtibok ng aking puso ay isang pag-aalma. Nakarating ako sa harap ng pinto. Ang aking kamay ay nanginginig habang ipinapasok ko ang susi sa seradura. Pinihit ko ito. Isang mahinang klik. Bumukas ito. Ang katotohanan ay naghihintay sa loob. At handa na akong harapin ito, gaano man ito kasakit. Ang pagpihit ng susi ay nagdulot ng isang mahinang tunog, ngunit para sa akin ito ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy. Isang malamig na hangin mula sa aircon ang agad na sumalubong sa aking mukha. May dalang kakaibang amoy, pinaghalong amoy ng mamahaling leather, lumang libro, at bagong timplang kape. Ito ang amoy ng kapangyarihan. Kinapa ko ang switch ng ilaw sa pader. Isang pindot at ang buong silid ay naligo sa isang malambot at dilaw na liwanag. Napasinghap ako. Hindi ito isang simpleng opisina. Ito ay isang command center. Ang isang buong pader ay gawa sa salamin mula sahig hanggang kisame at mula roon ay tanaw ang buong syudad na kumikinang sa gitna ng ulan. Ang mga ilaw ng mga gusali at sasakyan ay tila mga bituin na nagkalat sa madilim na lupa. Sa kabilang pader naman ay may matataas na bookshop na puno ng makakapal na libro tungkol sa ekonomiya, batas at pamumuhunan. Walang kahit isang nobela. Sa gitna ng silid ay isang napakalaking mesa na gawa sa solidong kahoy. Sa ibabaw nito ay isang manipis na laptop, isang malaki at modernong computer monitor at ilang mga picture frame. Malinis, organisado, bawat bagay ay nasa tamang lugar. Pumasok ako, ang aking mga paa ay tila lumulubog sa makapal at malambot na carpet. Ang aking mga mata ay nilibot ang bawat sulok, hinahanap ang mga kasagutan. Ang unang nahagip ng aking paningin ay isang plaque na gawa sa kristal na nakatayo sa isang gilid ng mesa. Nilapitan ko ito. Nakaukit dito ang mga salitang The Asian Business Excellence Awards, Young Entrepreneur of the Year, awarded to Christian Salvador Enriquez Young Entrepreneur of the Year. Napakagatlabi ako. Isang TKI, isang hamak na manggagawa. Ang kasinungalingan ay mas malaki pa kaysa sa inaakala ko. Sunod kong tiningnan ang mga litrato. Sa isang frame kasama niya si G. Salvador at isang napakagandang babae na may edad na marahil ay ang kanyang ina. Nakangiti silang tatlo sa harap ng isang napakatayog na gusali sa Dubai na pamilyar sa akin mula sa telebisyon. Sa isa pang litrato, nakikipagkamay siya sa mga dayuhang naka-Amerikana sa loob ng isang marangyang conference room. Ang bawat litrato
ay isang patunay ng kanyang tunay na pagkatao, isang sampal sa aking mukha. Ang aking atensyon ay napunta sa kanyang laptop na nakasara. Binuksan ko ito. Nag-ilaw ang screen, ngunit humihingi ito ng password. Siyempre. Ngunit sa tabi nito ay ang kanyang cellphone nakasaksak sa charger. Habang tinititigan ko ito, biglang umilaw ang screen ng cellphone. Isang notifikasyon, isang mensahe mula sa Instagram. Ang pangalan ng nagpadala ay nagpatigil sa paghinga ko, nagpadilim sa aking paningin, nagpakulo sa aking dugo. Vanessa the Queen ang ate ko. Nanginginig ang aking daliri habang inaabot ko ang cellphone. Hindi ito nakalock. Isang pindot lang sa notifikasyon at bumukas ang direct message thread sa pagitan ni Christian at ni Vanessa. Ang usapan ay nagsimula, ilang linggo na ang nakalipas, bago pa ang araw ng aming kasal. Nag-scroll ako pataas sa pinakaunang mensahe. Ang mga salita ni Vanessa ay puno ng kayabangan at pangaalipusta. Vanessa Hoy, ikaw daw yung TKI na ipapakasal sa akin. Hahaha. Anong akala mo? Papatulan kita. Tingnan mo nga ang profile pic ko. Sa ganda kong tupapatol ako sa isang construction worker na amoy araw asa ka pa. Huwag ka nang mag-abala pang pumunta sa kasal dahil hinding-hindi ako sisipot. Mas gugustuhin ko pang maging madre kaysa maging asawa ng isang pulubi. Ang bawat salita ay isang punyal na tumusok sa aking dibdib. Ganoon kababa. Ang tingin ng sarili kong kapatid sa ibang tao. Pagkatapos ay hinanap ko ang sagot ni Christian. At nakita ko ito. Sa gitna ng mahabang litanya ng insulto mula kay Vanessa, isa lang ang naging sagot niya. Isang maikling pangungusap. Christian noted. Noted. Yun lang, alam niya. Alam na niya mula pa sa simula na hindi sisipot si Vanessa. Alam na niya ang lahat ng masasakit na sinabi nito. Ngunit nagpunta pa rin siya sa kasal. Bakit ang tanong na yon ay nagtulak sa akin na maghanap pa? Isinantabi ko muna ang aking sama ng loob at nagsimulang buksan ang mga drawer ng kanyang mesa. Ang una ay naglalaman lang ng mga mamahaling ballpen. Sa pangalawang drawer, nakakita ako ng isang makapal na asul na folder. Binuksan ko ito. Ang unang pahina ay isang litrato. Litrato ni Vanessa nakangiti at nagpapakyute sa isang coffee shop. Sa likod nito ay mga nakalimbag na impormasyon ang kanyang mga social media account, mga detalye ng kanyang bank account, at isang listahan ng mga utang niya sa mga online lending app. Nakasulat din doon ang tungkol sa kanyang nobyo na si Marco, na hindi pala isang businessman, kundi isang sales agent lang ng kotse na may asawa na. Binaliktad ko ang pahina at ang puso ko ay tuluyang nadurog. Litrato ko. Maraming litrato ko. Mga litratong kuha ng hindi ko alam. Isang malabong kuha sa akin habang nagtutulak ng kariton ng gulay sa palengke. Isa pa, habang nakatulog ako sa mesa ng aming karinderya, may bahid ng harina sa aking pisngi. At isa pa, habang binibilang ko ang mga lukot na pera sa harap ni nanay. Sa ilalim ng mga litrato ko ay may datos din. Isang simpleng financial report ng kita ng aming karinderya. Ang listahan ng mga perang inaabot ko kay nanay, linggo-linggo. Isang tala na wala akong kahit isang sentimong utang. At isang tala na nag-apply ako para sa entrance exam ng isang open university. Diyos ko, ito ay isang investigasyon, isang background check. Si Christian at ang kanyang ama, inimbestigahan nila kami. Ang lahat ng ito, ang kwento tungkol sa TK ang utang ang kasal, lahat ay isang pagsubok, isang malaking kalkuladong pagsubok. Si Vanessa dahil sa kanyang kayabangan at materyosong pag-uugali ay agad na bumagsak. At ako na masunurin ako na hindi pala reklamo ako na isinakripisyo ang lahat para sa pamilya. Ako ang pumasa sa kanilang pagsubok. Ang kasal na ito ay hindi isang aksidente. Hindi ito isang biglaang pagpapalit. Planado ang lahat. Mula pa sa simula, ako na ang gusto nila.
Pinili nila ako dahil sa tingin nila, ako ang perpektong kandidata, masunurin hindi maluho at madaling kontrolin. Isang tawa ang kumawala sa aking lalamunan, ngunit ito'y isang tawa na may kasamang pait at luha. Ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking sakripisyo, ang lahat ng aking kahihiyan, ay bahagi pala ng isang audisyon na hindi ko man lang alam na sinalihan ko. Napaatras ako, ang aking ulo ay umiikot. Habang tumatalikod ako, isang bagay sa computer monitor ang nakakuha ng aking pansin. Bigla itong umilaw mula sa sleep mode, isang email. Ang subject, RE acquisition of failed shrimp farm in Indramayu. Ang nagpadala, Pratama Group, legal team. Nanginginig kong binasa ang nilalaman. As per Mr. Christian Enriquez's instruction, all assets of the failed shrimp farm under the name of Mr. Arturo Reyes have been successfully and fully acquired by Pratama Group in exchange for settling his outstanding debts to Mr. Salvador Enriquez. Ownership is now 100% under Pratama Group. Ang utang ni tatay, ang palaisdaan na nalugi, hindi binayaran ni Christian ang utang ni tatay. Binili niya ang utang ni tatay. Binili niya ang nag-iisang ari-arian na meron ng aming pamilya, ang lupang kinatatayuan ng naluging palaisdaan. Ang kasal na ito ay hindi lang isang pagsubok. Ito ay isang transaksyon sa negosyo. Hindi lang siya nakakuha ng isang asawang pumasa sa kanyang mga kwalifikasyon, nakuha rin niya ang lupa ng aming pamilya bilang kabayaran. Napaupo ako sa malamig na sahig, ang aking mga binti ay hindi na kayang suportahan ang aking katawan. Niloko niya ako. Niloko niya ang pamilya ko. Hindi ito pagliligtas. Ito ay isang perpektong patibong. Sa gitna ng dagundong ng kulog sa labas, isang mahinang tunog mula sa sala ang nakarating sa aking pandinig. Ang boses ng lalaking natutulog doon. Ang lalaking nagplano ng lahat ng ito. Mia, mahina niyang tawag. Mia, nasaan ka? Ang mahinang tawag niya sa aking pangalan ay umalingaongaw sa aking tainga. Ngunit hindi ito nagdulot ng awa, kundi ng mas matinding galit. Hawak-hawak ko pa rin ang papel na naglalaman ng email, ang katibayan ng kanyang malamig at kalkuladong panloloko. Itinupi ko ito at isinilid sa aking bulsa, kasama ng business card na una kong natuklasan. Ang mga ito ang aking magiging sandata. Tumayo ako mula sa sahig. Ang aking mga binti na kanina'y nanghihina ay biglang nagkaroon ng lakas. Isang lakas na nagmumula sa kaibuturan ng aking nasirang pagkatao. Naglakad ako palabas ng kanyang opisina, hindi na nagabalang isara ang pinto. Hayaan mong makita niya. Hayaan mong malaman niyang alam ko na. Bumalik ako sa sala. Nakita ko siyang pilit na bumabangon mula sa sofa. Ang kanyang mukha ay namumutla pa rin dahil sa lagnat at pagkalasing. Nakahawak siya sa kanyang ulo. Mia, ikaw ba yan? Tanong niya, ang kanyang boses ay garalgal. Ang sakit ng ulo ko. Pakikuha mo ako ng tubig. Hindi ako kumilos. Tumayo lang ako sa gitna ng sala. Ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Pinagmamasdan siya na parang isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Naramdaman niya ang aking pananahimik. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nang makita niya ang ekspresyon sa aking mukha, ang galit, ang pagkamuhi, ang sakit, ang kanyang pagkalito, ay napalitan ng pag-aalala. Anong problema? Tanong niya. Sa halip na sumagot, dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. Sa bawat hakbang ang aking galit ay lalong umiinit. Kumuha ako ng isang basong tubig mula sa pitsel sa mesa. Ngunit hindi ko ito ibinigay sa kanya. Walang babala, ibinuhos ko ang laman ng baso sa kanyang mukha. Ang malamig na tubig ay tila gumising sa kanyang diwa. Napakurap siya, gulat na gulat. Ang tubig ay tumulo mula sa kanyang buhok, sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang damit. Ano ang ginagawa mo? Sigaw niya, sinusubukang tumayo. Nagigising ka na ba, Sir Christian? Tanong ko, ang bawat salita ay puno ng lason. Ang sir ay sinadya kong bigyan ng diin.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Saan mo narinig? Hindi ko na siya pinatapos. Dinukot ko mula sa aking bulsa ang business card at ibinato ito sa kanyang dibdib. Bumagsak ito sa kanyang kandungan. Chief Executive Officer. Basa ko ang aking boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pait. Pratama Group Holdings. Young Entrepreneur of the Year. Isang napakagaling na tika ay hindi ba? Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang lagnat ay tila nilipad ng hangin na palitan ng malamig na pawis. Tumingin siya mula sa business card sa akin at pagkatapos ay sa nakabukas na pinto ng kanyang opisina sa dulo ng pasilyo. Ang pag-unawa ay dahan-dahang lumitaw sa kanyang mga mata. Pumasok ka! Bulong niya hindi makapaniwala. Oo, pumasok ako. Sigaw ko ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay nagsimula nang bumuhos. Pumasok ako sa iyong silid ng katotohanan at nakita ko ang lahat. Dinukot ko ang ikalawang piraso ng ebidensya ang email at ibinato rin ito sa kanya. Acquisition of failed shrimp farm. Ito ba ako, Christian? Ito ba ang halaga ko? Isang naluging palaisdaan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nanghihina pa rin siya. Mia, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag. Isang tawang walang saya ang kumawala sa akin. Ano ang ipapaliwanag mo? Ang pagpapadala mo ng mga espiya para imbestigahan kami. Ang paggawa ng isang pagsubok na parang kami ay mga daga sa isang laboratorio. Ang pag-alam mo na tatakas si Vanessa pero tinuloy mo pa rin ang kasal para lang makuha mo ako, ang masunuri ng pipi, ang perpektong manika para sa koleksyon mo. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Bawat patak ng luha ay isang testamento ng kanyang panloloko. Hindi ganoon yon. Huwag kang magsinungaling, sigaw ko at sa sobrang galit dinampot ko ang isang unan mula sa sofa at ibinato ito sa kanya ng buong lakas. Niloko mo ang pamilya ko. Akala nila, bayani ako. Akala nila, ligtas na sila. Pero ang totoo, ipinagpalit lang nila ang isang utang sa isa pa. Inilipat mo lang ang tanikala mula sa leeg nila papunta sa leeg ko. Humahagulgol na ako, ang aking buong katawan ay nanginginig. Ang sakit ng pagtataksil mula sa aking pamilya at ngayon mula sa kanya ay napakabigat. Ano ang gusto mo? Isang asawang hindi magrereklamo. Isang asawang hindi materyosa. Nakuha mo na ang gusto mo. Pero sana man lang binigyan mo ako ng kaunting dignidad, hindi yung ganito. Na ang pakiramdam ko ay isa akong bagay na binili mo sa isang subasta. Napayo ko siya hindi makatingin sa akin. Ang kanyang katahimikan ay lalo pang nagpasiklab ng aking galit. Magsalita ka. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita sa kanya dati pagsisisi. Tama ka, sabi niya sa isang mahina at pagod na boses. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Ang kanyang pag-amin ay hindi nakabawas sa aking sakit. Isa iyong pagsubok, isang hangal at malupit na pagsubok dahil iyon lang ang alam kong paraan. Lumaki ako sa isang mundong lahat ay transaksyon, lahat ay may presyo. Hindi ako marunong. Natigil siya tila nahihirapang sabihin ang mga salita. Hindi ako marunong magmahal, hindi ako marunong magtiwala. Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng kahinaan sa kanyang mga mata. Ang aking ina, iniwan niya kami para sa isang mas mayaman na lalaki. Mula noon, itinuro sa akin ng aking ama na ang lahat ng babae ay pare-pareho. Lahat ay may presyo, kaya nang hilingin niyang mag-asawa na ako, gumawa ako ng plano, isang plano sa negosyo, isang plano para makahanap ng isang taong hindi ako iiwan kapag nawala ang lahat sa akin. At ako ang naging resulta ng iyong plano. Mapait kong tanong. Tumango siya. Oo, pero ang tungkol sa palaisdaan, mali ka doon. Mali.
Nakasulat dito, binili mo ito. Binili ko, sabi niya, pero hindi para sa akin. Binili ko ito para ibigay sa'yo. Natigilan ako. Ano? Gusto kong magkaroon ka ng isang bagay na sa'yo lang. Isang bagay na hindi kayang kunin ng pamilya mo. Isang bagay na magbibigay sa'yo ng kapangyarihan. Para hindi ka matulad sa akin na palaging nakadepende sa kung ano ang sasabihin ng iba. Ang kanyang paliwanag ay napakakomplikado, napakakalkulado at napakasakit. Kahit ang kanyang intensyon ay mabuti raw, ang paraan ay mali. Lubusang mali. Umiling ako. Ang galit ko ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na pagod. Kahit ano pa ang sabihin mo, Christian Huli, na ang lahat, sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ang natitirang respeto ko sa sarili ko. Tumingin ako sa kanya, ang lalaking nagdulot ng pinakamalaking sakit sa buhay ko. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa loob ko. Tapos na ang pagiging manika ko. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado na, ngunit matatag. Mula ngayon, hindi na ako ang iyong asawa. Hindi na ako ang iyong kasunduan. Huminga ako ng malalim bago sabihin ang mga huling salita. Mula ngayon ako ang naniningil sa utang mo. At maniwala ka sa akin, akan kalaki ng utang mo sa akin. Ang araw pagkatapos ng bagyo ay nagdala ng isang nakabibinging katahimikan. Ang ulan ay tumila, ngunit ang hangin sa pagitan namin ni Christian ay mas malamig pa kaysa dati. Hindi na ito ang dating distansya ng dalawang estranghero. Ito ay ang mabigat na katahimikan sa pagitan ng dalawang taong nagkaharap na ng katotohanan at hindi na alam kung paano muling mag-uusap. Tinupad ko ang aking sinabi. Kinuha ko ang iilang damit ko at lumipat sa guest room sa itaas ng bahay sa kabilang dulo ng pasilyo mula sa dati kong kwarto. Ang espasyo sa pagitan ng aming mga silid ay naging isang simbolikong pader. Si Christian ay hindi tumutol. Marahil ay alam niyang wala siyang karapatan o marahil ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagsisisi. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malamig na digmaan, isang Cold War. Hindi kami nag-uusap, hindi kami nagkikita. Umiiwas kami sa isa't isa na parang dalawang magnet na may parehong polarity. Kung nararamdaman kong